Hello mga kandip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe at magustuhan mo po ang ating mga videos dito, so pwede yung scroll yung ating mga videos dyan. At kung magustuhan nyo at gusto nyo pa ng more videos like this, ay click na lang po ang subscribe button. At huwag nyo na rin po kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo pag may mga ina-upload tayong mga bagong video. So marami po akong mga ina-upload, paki-check nyo rin po yung ating mga shorts. Ayan, para mga more on ideas lang ang ating mga shorts video. So, shout out po muna sa ating letter sender, sa ating commenter na si Sir Erwin Resurrection. Ma'am, ano po ba ang maganda? Personal o negosyo loan? Kasi may offer din po sa akin ang BDO. Kaso pinahold ko po muna kasi na lalakihan po ako sa 3.5 per month. Sana mapansin po. Salamat. Okay, so sir, sa pagkakaalam ko po, kasi based on my experience, 3 times na po kasi akong nag-loan sa BDO, pang 3 yung latest, yung ngayon. Puro po yun lahat personal loan. So sa personal loan, may bundle po yun na credit card. At sa pagkakaalam ko po, ang personal loan po kasi is mas mabilis siyang mai-release. Mas konti ang requirements compare sa business loan. Kung business loan po ang inyong ilo-loan. At sa tingin ko po, kaya po malaki ang interest po na ipinataw sa inyo po ni BDO sa inyong loan dahil naka-business loan po kayo. Pero hindi po ako ganun kasigurado. Bakit po sir, hindi mo itry sir mag-inquire sa personal loan? Kasi mas mabilis pong ma-release ang personal loan. At sa pagkakalam ko po, hindi naman ito confirm. Bale, kailangan nyo confirm talaga on your own. First, nyo po information talaga kasi baka nagbago na rin. Sa pagkakaalam ko po na hindi ko alam kung applicable to sa inyo at hindi ko pwedeng sabihin na ito talaga kasi baka iba-iba, depende sa branch, depende sa status ng account. Sa pagkakaalam ko po, kapag personal loan, mas mababa talaga ang interest. Kasi yung last 2 loans ko ay 0.7 lang. Hindi ako umabot ng 1, 2, or 3, something ganyan. 3.5, medyo nga siya. Yung ngayon po sa akin, 0.45%. So, napakababa po. So, yun po yung pagkakaalam ko. Kaya siguro medyo mataas itong itong interest na ipataw po sa'yo kasi baka po nasa business loan ka. So far, hindi mo naman po nabanggit kung ano yung na-approve sa'yo. Kung personal loan or business loan. Pero bakit kinumputan ka ng nasa 3.5%? So, ina-assume ko po na business loan po yung in-applyan po ninyo. So, bakit po hindi nyo kaya tanungin, balik kayo doon sa branch na what if personal loan po yung inyong i-avail. Kasi mas mababa yung yung kanyang monthly interest, pero sure nyo po dyan sa inyong branch, sa iyo pong status ng account, kung magkano, kung mayroon bang difference. Pero for me po, mas maganda po talaga ang personal loan kasi yun, mabilis siyang ma-approve, konti ang requirements at mababa yung monthly interest. I-double check nyo rin sir para makasigurado po kayo para maipa-go nyo na po. So kung 3.5, kung malaki ang ilulo nyo, medyo malaking amount. May nag-comment nga po doon sa ating video na 0.45, malaki ba yun? 0.45? Kung ang business naman kung ang paggagamitan naman natin ay sa business, parang hindi mo papansinin ang 0.45, even 1 or 1.25 na monthly interest, 'di ba? Compare doon sa lalagong pera or mapapalaki nating pera galing doon sa hiniram nating pera. So, what is 0.45, 1, 1.25, 1.5 compare doon sa manghiram ka sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo na papatawan ka ng 5%, worst 10%, 'di ba? Pinaka-worst yung 20%, 'di ba? So, mahirap 'yon, mabigat 'yon. So, for me, like for example, ganyan 0.45, 700,000, magkano lang naman ang magiging interest nun sa kabuuan? Tapos ang monthly mo is 32,
'di ba? Ang 2 years na babayaran. So, malaking capital na 'yon na doon mo kukunin sa doon mo lang naman kukunin sa naging sa naging profit mo doon sa pinagamitan mo ng pera. So, malaking bagay yung mga loan talaga. For me is wag niyong pansinin yung mga ganun kabababa kasi malaking tulong yung magagawa ng amount na 'yon kahit na magbayad tayo ng monthly interest. Kasi malaki yung kikitain natin galing dun sa pera na hiniram natin. Pero, ang may advice ko sa'yo, sir, ang may advice ko po sa'yo is balik po kayo sa branch para po makapag-inquire kayo ng personal loan. Kasi mas maliit talaga yung yung interest at mas mabilis ang proseso. So, kung halimbawa hindi nyo po ma-avail yung 0.45 kasi halimbawa first time nyo, so, kung pwede nyo na i-consider yung mga 0.71 or 1.25, for me, kayang-kaya pa siya ng 1.25. Kasi let's say, for example, 1.25, diba? E magma-mark up ka naman sa business mo ng mga 25%, 0.5, 50%. So, maliit lang yun na diferensya. Maliit lang yun na amount na mababawas doon sa iyong kita. E malaki din naman yung magiging balik talaga sa'yo. So, ayun lang po, sir. Kung kailangan mong mamili, kasi hindi ka po makapag-desisyon, kasi hindi mo naman po alam kung ano yung meron doon sa personal loan. So, hindi ko rin masyadong ma-discuss sa inyo. Tsaka, ang pagkakalam ko kapag kapag business loan, marami talagang requirements. Kaya, ang in-advise sa akin dati sa branch is, yung personal loan yung aking i-avail. So, yun, sir. Try nyo pong itanong doon sa branch para makapag-decide po kayo. Medyo mabigat nga itong 3.5% per month lalo na kung malaki yung amount na inyo pong ilo-loan. Kasi kung halimbawang ganyan 700,000, baka more or less doon kayo magma-monthly ng kung halimbawang 24 months din baka nasa 39 kung nasa 3.5%. Medyo malaki siya, sir. Kaya i-choice nyo po, ipa-discuss nyo po sa inyong marketing officer doon sa inyong branch kung ano yung meron sa personal loan. Pero kung ako po ikaw, mas ina-advise ko po sa iyo at mas pinopromote ko po sa iyo, although hindi naman ako hindi ito sponsored ni kung sino man ni video or ibig ko sabihin, yung experience ko po na sinishare sa iyo is personal experience ko. So, kung ako ang magbibigay sa iyo ng opinion, is mas advice ko po sa inyo na mag-go po kayo sa personal loan kasi mas mababa doon ang monthly interest. Tapos, mas mabilis ang proseso, mas konti ang requirements, mas madali po kayong ma-approve. So, ayun lang po. Mas maganda pong madaliin ninyo para kung ano man, at least, ma-release din po kagad sa inyo. Kasi, ayun, tama lang din na pa-hold nyo para magkaroon kayo ng choice doon kung halimbawa maging choice nyo yung mag-loan sa personal loan. Yun lang. Thank you very much. Ang laki, no? Sa akin, sa 700,000, ang aking monthly 32 sa 0.45. So, kung mag 3.5 ka, baka ang maging monthly mo po, more or less, nasa 30, nasa ilan? Between 36 to 39, mga nasa ganun. So, medyo malaki siya kung kahit nakapareho siyang 12 months, 'di ba? So, ayun. Thank you so much. Sana ay nakapagbigay po ito sa inyo ng konting hint or advice or nakakontribute itong aking opinion sa inyo. See you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!